para po sa ating short devotion. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Roma chapter 1. Roma chapter 1, verses 7 hanggang 13. Roma chapter 1, verses 7 hanggang 13. Verse 7 po, basahin natin. Sa lahat ninyong nasa Roma na mga iniibig ng Diyos, mga tinawag na banal, ang banal dito sa English po, santo, saint. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Verse 8, una, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo tungkol sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay ipinahayag sa buong daigdig, sa buong Roman Empire noon. Sapagkat saksi ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak, na walang tigil na binabanggit ko kayo sa aking panalangin. At lagi kong hinihiling sa anumang paraan sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos na makapunta sa inyo, sapagkat nasasabik akong makita kayo upang maibahagi ko sa inyo ang ilang kaloob na espiritual upang mapatibay kayo. Verse 12, sa makatuwid ay upang kapwa tayo mapalakas sa pamamagitan ng pananampalataya ng isa't isa, na ito'y sa inyo at sa akin. Last verse. Nais kong malaman ninyo, mga kapatid, na madalas kong binalak na makapunta sa inyo, subalit hanggang ngayon ako'y inahadlangan upang magkaroon din naman ako ng bunga sa inyo, gayon din naman sa iba pang mga hentil. So gusto niyang i-preach ang gospel sa Rome para marami po ang maligtas manampalataya sa ating Panginoong Yesus. Pagkatapos ipakilala ni Apostol Pablo ang kanyang sarili na isang servant, apostol, at binigyan tayo ng simpleng analysis ng gospel na ginawa niya magmula verse 1 hanggang 6. Sa susunod nating pag-aaralan, verses 7 hanggang 13, bago niya ipakita ng detalye ang theology niya sa gospel, na ito ang laman, sentrong laman ng Romans, ay ipapakita niya ang kanyang concern, ang kanyang malasakit. So parang bubuksan ni Apostol Pablo ang bintana ng kanyang puso para sa mga Romans upang makita nila ang pag-ibig, malasakit ni Apostol Pablo para sa kanila. Sa verse 7, in-address niya ang mga nasa Roma. Si John Stott ang nagsabi na sa mga nakakabasa noon sa sulat ni Apostol Pablo na nakatira sa mga provinces, ang mabasa lamang na mayroong mga Kristiyano sa Roma. Ang Roma noon, ito ang sentro ng Roman Empire. Ito ang sentro ng kalakalan, sentro ng karunungan, ito ang pinagmumulan ng lahat ng batas sa buong Roman Empire, at ito rin ang sentro ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero ang sinasabi ni Apostol Pablo, meron siyang ina-address ng mga Kristiyano sa Roma, na sa mga nakakabasa noon, magbibigay ito ng excitement. Merong church sa Rome. Merong iniligtas ang Panginoon sa Rome. Si Sinclair Ferguson ang nagsabi, kung titignan daw natin, si Apostol Pablo mahilig mag-minister sa mga cities. Na ang reason kasi kapag merong mga naitayong churches sa mga syudad, magpo-follow ay pati mga lugar na nakapaligid, mga probinsya, ay madadatnan din ng mabuting balita.
At inilarawan ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano sa Roma, mga iniibig ng Diyos, mga tinawag, called, banal, santo. Sa Bible po pala, kapag ang isang Kristiyano ay tinatawag na santo, hindi po iyong pagkamatay na dahil sa sobrang dami na nagawang mabuti ay binibigyan ng honor at tinatawag na santo. Hindi po yon ang biblical na definition ng santo. Ang santo sa Bible, ito yung mga taong nanampalataya kay Jesus na iniwalay ng Diyos para sa kanyang sarili. Nabubuhay sila sa mundong ito, pero hindi sila kasama sa mundong ito dahil nabubuhay sila para sa Panginoon at hindi para sa kasalanan. Si John Stott muli ang sabi, ang mga paglalarawan ni Apostol Pablo sa mga Roma ay ito yung Old Testament na regular designation sa bayang Israel na sinasabi sa atin ngayon, ang bayan ng Panginoon ngayon ay ang church. At hindi lamang mga Hudyo ang kabilang dito, kundi pati ang mga Hentil na nanampalataya sa ating Panginoong Yesus. At binati sila ni Apostol Pablo sa biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Yesus. Ang biyaya, ito ang kaligtasang nakamit ng ating Panginoong Yesus na libreng ibinibigay sa mga nanampalataya sa ating Panginoong Yesus. Pabor ng Panginoon na hindi po deserve ng tao. At ang isang bunga nito, dahil namatay na ang ating Panginoong Yesus sa cross para bayaran ang lahat ng kasalanan, ay magbubunga ito ng kapayapaan, reconciliation sa pagitan ng tao at ng mga mananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Ang isang bunga nito sa ating church na pwede nating sabihin na malinaw na bunga ng gospel sa ating iglesia ay kapag nagiging visible ang love and unity sa ating mga mananampalataya. Palagi tayong nakahandang magpatawad dahil naranasan natin ang saganang pagpapatawad ng Diyos. Kahit ang sin ay hindi pwedeng maging hadlang sa ating fellowship. Nakahanda tayong umibig sacrificially kahit sa mga hindi karapat-dapat o sabihin natin kahit na sa ating mga kaaway dahil naranasan natin na inibig tayo sacrificially ng Panginoon kahit na tayo ay kanyang kaaway sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Nakahanda tayong ilaan ang ating buhay sa iisang layunin at ito ang maluwalhati ang pangalan ng Panginoon na nagligtas sa atin. Madali itong sabihin pero alam po natin na napakahirap i-practice. Kaya naman ang power nagmumula sa kapag nare-remind tayo sa kung sino ba tayo sa harapan ng Diyos. Ito yung sinasabi, ito yung designation ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Roma na minamahal, iniibig ng Diyos, tinawag, mga santo. Kapag nare-remind tayo na treasured, valued, at dearly loved tayo ng Panginoon dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Yesus, kapag naging totoo sa atin kung gaano tayo kaimportante sa harapan ng Diyos dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin, nagkakaroon tayo ng inner strength. At nagkakaroon tayo ng power na mahalin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal na natanggap natin mula sa ating Panginoong Yesus. Doon magkakaroon tayo ng power na maging visible ang love and in unity sa loob ng iglesia. At ito ang pinagpipray po natin every Sunday, na maging visible ang love and unity sa loob ng iglesia. Makikita po natin na pinapasalamatan ni Apostol Pablo ang Panginoon dahil sa pananampalataya ng mga Kristiyano sa Roma. Pinapakita sa atin ni Apostol Pablo ang kanyang sinserong pag-ibig sa mga Kristiyano sa Roma, kahit na hindi niya personal na kilala. Nagpapasalamat si Apostol Pablo dahil nababalita sa buong Roman Empire na ang mga Kristiyano sa Rome
ay lumalago sa kanilang pananampalataya. Nagbubunga ang kanilang pananampalataya ng pagsunod sa Panginoon ng Christ likeness. Nagpapasalamat si Apostol Pablo na dahil merong church na naitayo sa Rome. Alam po natin na ang lahat ng ito na ipinagpapasalamat ni Apostol Pablo ay bunga po ng biyaya ng Diyos at hindi po galing sa tao. Ito ang reason kung bakit palaging nagpapasalamat si Apostol Pablo sa mga pananampalataya ng mga Kristiyano sa Roma dahil ito ay demonstration ng power at grace ng Panginoon. Isang magandang practice para sa atin na gayahin natin si Apostol Pablo na maging mabusisi tayo sa paghahanap ng mga mabubuting bagay na makikita natin sa ating kapwa at sa ating iglesia. Na kapag meron tayong nakikitang mga mananampalataya na naglilingkod sa church, mga mananampalataya na nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya sa kabila ng maraming problema, kapag naipapahayag ng malinaw ang salita ng Panginoon, kapag ang ating church ay nagpapatuloy bilang isang iglesia na nagiging matapat sa salita ng Panginoon, kapag nakikita natin ang katapatan ng bawat isa, ito yung mga bagay na kailangan mabusisi tayo na magpasalamat sa Panginoon dahil alam natin, hindi ito galing sa tao. Hindi pwedeng i-manufacture ng tao. Ito ay kilos ng Holy Spirit at biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At kapag ganito po ang naging attitude natin sa loob ng church, alam niyo po ba, magiging grateful ang ating puso. Palagi tayong nagpapasalamat sa Panginoon na nakikita natin ngayon sa tamang perspective dahil mabusisi tayo sa pagpapasalamat sa Panginoon. Ang lahat ng mga weaknesses na nakikita natin ngayon sa ating mga kapatid, mga problema sa ating iglesia, mga kasalanan na nakikita natin ngayon sa tamang perspective. Na imbes na magreklamo tayo at maging instrumento tayo upang mas lalong mabigatan ang church o ma-divide ang church, magiging instrumento tayo ngayon na ipag-pray ang mga problema, mga weaknesses ng bawat isa at maging instrumento tayo upang magkaroon ng unity at love sa loob ng iglesia. So napaka-importante ng ating attitude. Kung palaging problema lamang, kasalanan o weaknesses ang ating nakikita, makikita po natin palagi tayong nagrereklamo. At napakabigat para sa atin ang ganong klaseng attitude. At hindi po makabubuti personally sa bawat isa sa atin. Si Apostol Pablo, mabusisi siya sa pagpapasalamat sa mga maliliit na kilos ng Holy Spirit sa mga mananampalataya sa Roma. Perspective, napaka-importante na tama ang attitude natin upang magkaroon tayo ng tamang perspective sa ating mga nakikita. At gustong mag-visit ni Paul sa Rome. Ang reason niya ay para makapag-minister siya sa mga Kristiyano sa Roma sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo o preaching ng mabuting balita. At hindi lamang yon, gusto rin niya mag-benefit sa ministry ng mga Kristiyano sa Roma. So, ipinapakita sa atin ano ba ang itsura ng fellowship ng mga mananampalataya. Merong give and take. Makikita natin sa loob ng fellowship ng church, merong pag-ibig. Gusto ni Paul na makapag-minister sa mga Kristiyano sa Roma sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo ng mabuting balita. Merong pag-ibig, malasakit si Paul. Gusto niyang makatulong sa pananampalataya ng mga Kristiyano sa Roma. Meron ding humility. Makikita po natin kahit siya ay isang apostol, kinikilala niya na kailangan niya ang ministries ng mga kapwa niya mananampalataya upang siya din ay mag-grow bilang isang
Kristiyano. So merong love at merong humility. Dalawang kasalanan na dapat nating iwasan sa loob ng fellowship ng church. Ang pagiging makasarili. Na ang iniisip lang natin ay ang ating sarili at kung ano ang makukuha natin. Kailangan tayong ma-remind na anuman ang meron tayo, anuman ang spiritual na kaloob na meron tayo, kapasidad na ibinigay ng Panginoon, ibinigay ang mga ito bilang katiwala para sa ikabubuti ng ating kapwa mananampalataya. Dinisenyo tayo ng Panginoon na mabuhay para sa iba. Di ba iyan ang makikita natin sa Diyos? Ang ating Diyos Ama, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa kaligtasan ng mga makasalanan na mananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Ang karakter ng Diyos, selfless siya. Kaya naman ito rin ang disenyo niya sa atin. Kung tayo ay mabubuhay para sa iba, mabigat. Nagre-require ng sacrifice. Pero ito ang magbibigay ng meaning at satisfaction sa ating buhay. Dahil ganito tayo, dinisenyo ng Panginoon. Subukan mong mabuhay para sa iyong sarili. Hindi ka mahirapan, pero magiging miserable ang iyong buhay. Dahil taliwas sa disenyo ng Panginoon. Pangalawang kasalanan na dapat nating iwasan, ang envy, pagkainggit. Madali para sa atin na dahil dinisenyo tayo ng Panginoon ang mga mananampalataya na magkakaiba. Iba ang ating mga strengths and weaknesses dahil dinisenyo tayo ng Panginoon na dependent sa bawat isa. Kailangan ko kayo para ako ay mag-grow. Merong ibinigay ang Panginoon sa inyo na wala sa akin. Kaya kailangan ko kayo. At kailangan nyo ako para mag-grow kayo dahil merong ibinigay ang Panginoon sa akin na wala sa inyo. Kaya dependent tayo sa bawat isa. Ang isang kasalanan na napakadaling gawin natin ay yung mainggit tayo sa kung ano ang ibinigay ng Panginoon sa ating kapwa mananampalataya. Ang isang pamatay sa inggit, kailangan natin maunawaan na anuman ang meron tayo at meron ang ating kapwa, yun po ay decision, sovereign decision ng Panginoon. At kapag naiinggit tayo at nagrereklamo tayo, kino-question natin ang wisdom ng Panginoon. Panginoon, bakit siya meron ganon? Dapat ako ang meron. Kino-question natin ang Panginoon. At pangalawang pamatay ng inggit, huwag natin kakalimutan. Anuman ang meron ang ating kapwa, dinisenyo yan ng Panginoon para sa ating ikabubuti. Hindi ba nga fellowship, give and take? Ang ibig sabihin, binigyan ng Panginoon ng kaloob, kapasidad, ang aking kapwa mananampalataya para gamitin niya para sa aking ikabubuti. So para sa akin yan. Ano man ang kayang gawin at meron ang aking kapwa mananampalataya, dinisenyo ng Panginoon na gagamitin yan para sa aking ikabubuti. At kung meron tayong ganong kaisipan, may iwasan nating mainggit. Actually, i-encourage natin yung mga iba na gamitin nila ang kanilang kaloob. Dahil sa ganong paraan ay magbe-benefit tayo. Sa ganong paraan ay magbe-benefit ang buong iglesia. I-encourage natin at tatanggapin natin ang maraming pagkakaiba natin. Iba-iba ang ating strengths and weaknesses. At yan ay para sa ating ikabubuti. Panghuli, pinagpipray at gusto ni Apostol Pablo na makapag-visit sa Rome. Ang dalawang layunin niya ay para i-edify, mag-minister sa mga Kristiyano sa Rome. Pangalawa, para i-preach ang gospel sa mga Gentiles na nandoon. Pero meron siyang pasubali. Sa verse 10, ang sabi nga, sa anumang paraan sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Kung loloobin mo, Panginoon, sabi nga, gusto kong pumunta sa Rome para makapag-minister doon, i-preach ang iyong mabuting balita. Ang ibig sabihin po nito, hindi po ini-impose ni Apostol Pablo ang kanyang kalooban sa Panginoon. Hindi nga sinasabi, Panginoon,
gusto kong pumunta sa Roma. Ito ang makabubuti sa iyong church, kailangan sumunod ka. Dalhin mo ako sa Rome. Hindi po ganon. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung loloobin mo, Panginoon, sa anumang paraan mo, Panginoon, dalhin mo ako sa Roma. Merong humility si Apostol Pablo. Hindi nga iniisip na siya lang ang may alam kung ano ang tama at makabubuti para sa kanya. Kinikilala niya na tanging ang Panginoon lamang ang tunay na mabuti, ang tunay na nakakaalam kung ano ang makabubuti para sa church at para sa kanya. Kaya kasama sa kanyang prayer, kung loloobin mo, Panginoon, isang lesson sa ating pagsasara, sa ating short devotion. Posible na iniisip natin o iniisip ni Apostol Pablo na sasagutin ng Panginoon ang kanyang panalangin na dadalhin ng Panginoon si Apostol Pablo bilang isang malayang missionary na ipipreach ang gospel at magpipreach sa mga churches sa Rome. Yun ang iniisip nating senaryo na gagawin ng Panginoon. Pero alam niyo po ba, hindi ganon. Sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Apostol Pablo, pero sa kaparaanan na alam ng Panginoon na tama. Alam natin na nakarating si Apostol Pablo sa Roma bilang isang bilanggo. At siya ay nakulong at dahil binabantayan siya ng mga sundalong nagpapalitan na ibinabahagi ni Apostol Pablo sa mga sundalong ito ang mabuting balita, ang mabuting balita ay nakapasok pati sa palasyo ni Cesar. At dahil nakapasok at maraming na-convert sa mga officials sa palasyo, ang ibig sabihin po, madali na lang nakumalat ang gospel sa buong Roma. At sa Philippians, sinasabi doon na dahil nabalitaan ng mga Kristiyano sa Roma na nakulong si Apostol Pablo dahil sa kanyang katapatan sa gospel, lumakas ang loob ng mga Kristiyano sa Roma na sila rin ngayon ay pinipreach sila ng matapang ang mabuting balita. So ano makikita natin? Yung desire ni Apostol Pablo na i-preach ang gospel sa Rome at i-edify ang mga Kristiyano sa Roma, alam niyo po ba, ibinigay ng Panginoon. Pero hindi sa kanyang kaparaanan. Sa kaparaanan ng Panginoon. Isang bagay na magbibigay ng humility sa atin. Tama na humiling tayo sa Panginoon, mag-pray. Pero sa kung papaano ito sasagutin ng Panginoon, hindi po natin pwedeng i-dictate yan sa Diyos. Ang Diyos ang magdi-decide ng kaparaanan. At posible, hindi mo lang nakikita ang mga pinagdadaanan mong problema ngayon. Disappointments, trial sa buhay, iyan pala ang kaparaanan ng Panginoon para ibigay niya, sagutin niya ang inihiling mong sa Kanya. Inihiling natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng appetite sa Word, maranasan natin ng intimate fellowship sa Panginoon. Usually, ang iniisip natin, basta na lang tayo magkakaroon ng appetite. Basta na lang natin i-enjoy ang fellowship sa Panginoon. Pero madalas, pinipigin ng Panginoon yan kapag nakakaranas tayo ng problema, kabiguan. At kapag meron tayong problema, di ba yun ang time na masikasik tayo sa ating devotion, sa ating fellowship. Nararanasan natin ang intimate fellowship sa Panginoon. Gusto nating magkaroon ng malalim na pangunawa, maranasan ng gospel. Madalas, ibinibigay yan ng Panginoon, i-allow niya na tayo ay magkasala. At kapag tayo ay nagkasala, ma-realize natin kung gaano tayo kasama, kahina, pero inibig tayo ng Panginoon sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Magkakaroon tayo ng right understanding ngayon ng gospel. So makikita natin, marami tayong hinihinging mabuti sa Panginoon. Tama po yun. Pero i-check din natin. Baka yung mga problema, trials, disappointments na ating nararanasan kasalukuyan, baka yan ang sagot ng Panginoon sa atin. Dahil iba ang kaparaanan ng Panginoon. Kailangan lang nating humble ang ating mga sarili. Magtiwala ng lahat ng nangyayari sa ating mga buhay ay para sa ikabubuti natin.
at para sa ikabubuti ng ating iglesia. Na sinasabi rin natin, pinagpipray natin ang ating church. Pero ang ibibigay ng Panginoon sa atin, maraming problema. Hindi ba? Baka yan ang paraan ng Panginoon para sagutin ang ating dalangin na i-grow niya ang ating church. So kailangan lang tayong mag-submit sa kaparaanan ng Panginoon. Magtiwala na ang Panginoon na ating sinasamba, siya ang soberanong Diyos na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa ating kaligtasan. Ang ibig sabihin, wala siyang ibibigay sa atin na makasisira sa ating pananampalataya. Kailangan lang tayong magtiwala. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita na aming napag-aralan. Salamat sa pamamagitan ng pakikipag-isa namin sa aming Panginoong Yesus. Kami ngayon ay iyong iniibig. Kami ngayon ay tinuturing mong mga santo. Kami iyong mga tinawag, Panginoon. At ito ay bunga ng iyong biyaya. At dalangin po namin, Panginoon, bilang isang iglesia, na maunawaan po namin ang malawak na implikasyon at malalim na kahulugan ng iyong biyaya, Panginoon, upang ito ay magdulot ng love and unity sa iyong church, Panginoon. Dalangin po namin na strengthen mo po kami sa aming inner being, Panginoon. Dahil kinikilala po namin mahina kami. Kaya naman sa maraming trials, problema na aming kinakaharap, Panginoon, tulungan mo po kami na magkaroon ng inner strength. Panginoon, maging comfortable ang aming Panginoong Yesus sa aming puso. Maranasan namin ang pag-ibig ng aming Panginoong Yesus at maging kamukha kami ng aming Panginoong Yesus. Sa ganitong paraan, Panginoon, hindi mo man alisin ang maraming problema sa aming mga buhay, ma-overcome namin ng matagumpay ang lahat ng mga ito dahil sa strength na iyong ibinibigay mula sa aming Panginoong Yesus. At tulungan mo rin kami, Panginoon, bilang isang iglesia at individually bilang mga mananampalataya na maging sensitive sa pagkilos ng Holy Spirit sa buhay ng bawat isa sa amin. Na sa maraming nakikita namin, Panginoon, na ginagawa mong mabuti sa bawat isa sa iyong iglesia, Panginoon, tulungan mo po kaming palaging nagpapasalamat, palaging nagpupuri. Dahil anuman ang mabuti na meron ang iyong church, anuman ang mabuti na aming nararanasan individually, Panginoon, ang lahat ng mga ito ay binayad, binili ng aming Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo. Sa kabila ng hindi namin pagiging karapat-dapat, Panginoon, kaya naman salamat. At bigyan mo po kami ng tamang perspective na makita ang lahat ng problema, lahat ng mga weaknesses, kasalanan na aming nakikita sa bawat isa at sa iyong church, Panginoon. Na ang iyong church ay nasa proseso na pinapabanal mo, Panginoon. Ang iyong church ay patuloy mong kinikilos, sinasanctify, hanggang sa makarating ang iyong church sa langit, maranasan ang glory at maranasan ang perfection sa langit, Panginoon. Kaya naman, magsasubmit kami, Panginoon, at gusto namin maging instrumento sa iyong ginagawang pagpapabanal sa iyong iglesia, Panginoon. Kung papaanong nagiging patient ka sa amin at gracious ka sa bawat isa sa amin, Panginoon, magiging patient at gracious din kami sa bawat kapatid namin sa pananampalataya dahil alam po namin, kinikilos mo ang bawat isa sa amin. At meron kang iba't ibang timing sa iyong pagkilos, Panginoon.
Kaya naman, magtitiwala at magsasubmit po kami. Tulungan mo po kami sa aming fellowship bilang isang iglesia na maging eager kami na express namin ang aming pag-ibig sa bawat isa. Dinisenyo mo kami, Panginoon, na umiibig dahil Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. At nararanasan namin ang meaning, ang joy at satisfaction sa aming mga buhay kapag kami ay nabubuhay, hindi lamang, Panginoon, para sa aming mga sarili, kundi para sa iyong church, para sa aming mga kapatid sa pananampalataya, para sa mga taong hindi mananampalataya na nakakakita, naghihintay ng mabuting balita na upang kanilang marinig, Panginoon. Tulungan mo po kami na ilaan namin sacrificially ang aming mga buhay para sa iyong church, para sa iyong kalooban, Panginoon. At bigyan mo din kami ng humility, Panginoon, na makita rin namin, kailangan namin ang ministry ng bawat isa sa amin. Kailangan namin ang mga kapatid sa pananampalataya. Dahil meron kang dinisenyong blessing para sa amin na ipapadaan mo sa mga kapatid sa pananampalataya. Kailangan lang naming tanggapin ito, Panginoon, na magkaroon kami ng humility upang hindi lang kami nagbibigay, Panginoon, kundi tumatanggap din kami galing sa aming kapwa mananampalataya na ito ay blessing mo na nanggagaling sa iyong biyaya. At gusto naming mag-submit, Panginoon, sa iyong kaparaanan sa kung papaano mo po sagutin ang lahat ng pangangailangan ng iyong iglesia, kung papaano mo sagutin ang maraming hiling namin sa iyo, Panginoon. Alam po namin na ikaw ay merciful na Diyos. At dahil ibinigay mo na ang iyong kaisa-isang anak na namatay sa krus para sa aming kaligtasan, Panginoon, alam po namin na ibibigay mo ang lahat, ang tunay na kailangan namin upang mabuhay kami para sa iyong luwalhati at ma-enjoy ka namin bilang aming Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mag-submit sa kung papaano mo po sagutin ang aming mga kahilingan, kung papaano mo po i-lead ang aming mga buhay individually, kung papaano mo po i-lead ang iyong church. Dahil kinikilala po namin na walang aksidenteng nangyayari sa aming mga buhay. Lahat ng mga ito ay iyong itinakda. Itinakda na nanggagaling sa iyong kabanalan na kahit kailan, Panginoon, hindi ka magkakamali. Lahat ng iyong ginagawa sa aming mga buhay ay tama at para sa aming ikabubuti, Panginoon. Lahat ng iyong ginagawa, Panginoon, sa aming mga buhay, sa buhay ng iyong church, ito ang tunay na mabuti at tunay na magbibigay ng growth sa amin at sa iyong iglesia at magbibigay ng luwalhati sa iyong pangalan. Tulungan mo po kaming makita namin ang iyong kabutihan, ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig sa krus ng aming Panginoong Yesus upang magkaroon kami ng power, Panginoon, na mag-submit sa anumang ginagawa mo sa aming mga buhay. At magtiwala kami, Panginoon, hindi sa aming mga sarili, hindi man sa aming mga kaparaanan, hindi man sa aming karunungan, Panginoon, kundi magtiwala kami, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong mercy, sa iyong wisdom na ultimately pinakita mo sa krus ng aming Panginoong Yesus. At sa aming pagsamba ngayong umaga, Panginoon, tulungan mo po kaming mag-rejoice. Tulungan mo po kaming i-express namin ang pagpapasalamat, pagpupuri namin sa kaligtasan na ibinigay mo sa bawat isa sa amin na nakipag-isa sa aming Panginoong Yesus. Sa aming pag-awit, sa aming pakikinig ng iyong mabuting balita, ng iyong salita na aming maririnig. Panginoon, kilusin mo ang puso ng bawat isa sa amin. I-penetrate mo, Panginoon, ang aming mga puso. I-overcome mo ang maraming mga kasalanan, Panginoon, mga weaknesses sa amin, upang hindi lang namin maunawaan ang iyong salita, kundi maranasan namin, Panginoon, at magdulot ito ng maturity, growth sa iyong iglesia, at magbigay ng glory sa iyong pangalan.
At ang mga gawain po, Panginoon, patuloy kaming nagpapasalamat at nagdidepende sa iyo, Panginoon. Ang gawain sa Marcos Village, sa jail, sa mga Bible studies, Panginoon, mga ministries sa loob at sa labas ng iglesia. Nagpapasalamat po kami na ang lahat ng mga ito ay iyong mercy. Hindi mo kami kailangan, Panginoon. Pero sa iyong mercy ay ginagamit mo kaming instrumento para sa iyong eternal na gawain, Panginoon. Salamat po. Ang lahat ng ito ay dinadalangin po namin para sa luwalhati lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen.